Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin. Hala, delikado na to. Asidrea na buwang na. Nako, di na alam ang sinasabi. Tulpo may binunyag sa mga Duterte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito mga kababayan, ito po yung sinasabi kong Asidrea na buwang na. Isa po itong kongresista mga kababayan, representative ng Tingog Party List, no? Di na alam ang kanyang sinasabi. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Zoom in natin para mas makita nyo. O yan pang pagmumukha niya. Yan po si Jude Asidrea ng Tingog Party List diyan. Ito po ang sinabi niya mga kababayan. Ewan ko lang kung maniniwala kayo at ito, basahin muna natin, no? Grabe kasi ito parang nasa ibang planeta to. Sa termino mo, former President Digong, walang nagawa para pababain ang presyo ng bigas. Okay? Oh, parang wag mong itulad sa kasalukuyang termino ni President Marcos. May ginagawa, pero ikaw puro ngawa. Aba. Ha? Sino kaya ang matutuwa sa sinabi ni Asidrea mga kababayan? Representative po ito pero parang wala sa sarili. At hindi alam ang kanyang sinasabi. Diba? Niloloko mo ba kami? Presyo daw ng bigas sa panahon ni Digong, ni Tatay Digong mga kababayan, hindi na pababa. Pero sa kasalukuyang President Bongbong Marcos Jr. May nagagawa. Anong nagagawa? Ang tanong, ano ang nagagawa? Ano ang nagagawa ng kasalukuyang administrasyon? Well, anyway, ito napaisip lang ako, no? Kung ganito ang mga utak, no? Ang tataba naman sana, mataba no? Sana kung mahal ang mga bilihin nung panahon ni Tatay Digong, hindi ka sana tumaba ng ganyan. Diba? Pero ito ang naisip ko mga kababayan. Sana, no? Kasi hindi natin alam, baka may pinagdadaanan to. Diba? Baka may sakit ito sa utak. Baka makakalimutin na ba, mga kababayan, no? So, ito lang ang recommendation ko sa COMELEC. No? Kung mga representative, kasi representative lang naman ito ng Tingog Party List. Kapag mga representative po, no? Sana mayroon po tayong exam, no? Exam, baka kasi hindi na matitino yung mga utak nila, no? Sayang naman yung pinasisweldo ng taong bayan sa kanila. Like for example, psychological exam, di ba? Neuro exam. Tapos pa-drug test na rin natin mga kababayan, baka kasi mga addictos rin ng mga to no? Baka nasa ibang planeta ito, no? Nung panahon ni Pangulong Duterte. Wala ito dito sa Pilipinas, nasa ibang planeta ito si Representative Jude Asidrea. Ayan, mga kababayan, yan po ang kanyang pagmumukha. Ay, nako. Ewan ko ba kung bakit nakaka-come up pa sila ng mga ganitong idea. Na mas lalong na pinapalubog lang nila yung administrasyon, no? Hindi nakakatulong. Kung ako ang administrasyon, sasabihan ko to na, pwede, wag ka na magsalita. Magbakasyon ka muna. Magpagaling ka. Baka kasi mayroon na itong may something na ito. No? At hindi na naaalala ang mga nangyari sa Pilipinas. Hoy, kung ang intention mo, no? Kung ang intention mo to brainwash, no? To mind condition the ordinary Filipino, hindi mo na yan magagawa. Wala na tayo sa traditional form of politics or even media, no? Wala na tayo doon. Nandito na po tayo sa digital na
lahat ng information ay parang ano na yan eh. Sing bilis ng kidlat kung kumalat. At sing bilis ng kidlat para malaman ng taong bayan. No? Kaya hindi mo na maluloko, sasabihin mo sa amin ngayon. Sasabihin mo sa amin na walang nagawa si dating Pangulong Duterte sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ang tanong, sige, sabihin na natin walang nagawa. Ang tanong, nangako ba siya na pabababain niya yung presyo ng bigas? Wala naman siguro eh, di ba? Sino ang nangako? Si President Bongbong Marcos Jr. And yet, anong sinasabi mo? May ginagawa? Anong ginagawa? Kayo lang naman ang may ginagawa eh. No? Sabihin nyo nga mga kababayan kung anong ginagawa nila. Alams na yan, no? Kayo lang ang may ginagawang nako, talaga naman Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa bugok na ito? Bugok, no? Diba? Bugok ito eh. Comment nyo na lang mga kababayan sa baba ang komento nyo about po dito sa bugok na ito. Okay, itong pangalawa natin pag-uusapan, nako, si Torre. General Torre nagsampa ng kaso. Yan naghaaw ng reklamo, no? Naghain ng reklamong inciting to sedition and unlawful utterance sa Department of Justice, si Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Director of Brigade General Nicolas Torre III, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang hirit tungkol sa pagpatay ng 15 na senators. Grabe. At iba naman ikaw, Torre, nawawala na rin sa sa hulog, 'di ba? General Torre, no? Bago ka po magsampa ng reklamo, sabihin mo muna sa mga kaalyado ng administrasyong ito, no, na magpasa ng batas, na bawal nang gumamit ng idiomatic expression, no? Kasi ang hirap sa inyo, ang ninipis kasi ng mga utak ninyo eh. Hindi nyo maintindihan eh. Kung ayaw nyo doon sa... Marami kasi, mga ordinaryong Pilipino, normal lang naman yan eh. Di ba? Sa pag-uusap ng mga masa. Like us, ordinary Filipinos. For example lang kayo, hindi po pagpatay or iba rin, di ba? Ibang eksena. Like for example, yung mga kaibigan natin, di ba? Pag medyo nagkakatuwaan, sasabihin mo, baka gusto mong umuwi ka ng may bulak sa ilong. Di ba? Gusto mo bang gripuhan kita? Yung mga street language, di ba? Mga kababayan, marami pang iba. Di ba? Dito nga sa mamatay ka, di ba? Mamatay ka, ganun. Mamatay ka na. So, it's just an idiomatic expression, mga kababayan. So, yan, kung bago ka magreklamo dyan, magpasa muna kayo ng batas, no? Na bawal na po tayong mag-express, no? Through idiomatic, logical wak. Kasi mahirap na ninyong maintindihan eh. Di ba? Kailangan direct to the point. Hirap siguro nun. Kasi yung mga Pilipino talaga, mahilig sa ganyan eh. Diba? Para hindi ka masyadong masaktan sa sasabihin sa'yo, idadaan na lang sa medyo patawa or something na magjo-joke ka na lang, diba? Maggumawa muna kayo ng batas na bawal ang mag-joke dito sa Pilipinas. Eto na lang. Bago ka sana nagsampa ng reklamo, sana yung mga tao doon, no? Tinanong mo isa-isa, totoo ba yun? Totoo ba yung sinabi ni former President Duterte? Or baka, ano sa tingin mo, nagjo-joke lang ba siya? Kasi ang sasabihin talaga sa'yo ng mga tao doon, may utak ka ba? Nasa tama ka pa bang, alam mo namang joke lang yun eh. Expression, no? Local expression. Parang sa inyo nga, dyan siguro ko naman dyan sa PNP, sa organization ninyo, meron din mga idiomatic expression na inaano ninyo, di ba? Di nga lang kayo nahuli.
na gumagamit, di ba? Di lang kayo nahuli na gumagamit ng idiomatic expression. But then again, klaro naman eh. Huwag nyo namang nipisan masyado yung utak ninyo. Ha? Huwag naman po ganun, okay? Ito naman ako ba, ano pong opinion nyo dyan sa reklamong inihahain ni, well, anyway, that's good, no? Na naghahain po ng reklamong inciting to sedition and lawful utterance si Torre. Kasi para matauhan rin sila eh, no? Para matauhan rin sila. Sasagutin niya ni Pangulong Duterte. Hindi naman nila iiwasan yan eh. Okay? Ito ang matindi mga kababayan. Ito ang matindi. Tulfo Brothers. Aba. Ito, just in. Tulfo Brothers sinampahan ng disqualification case sa COMELEC kaugnay ng citizenship issue. Sa palagay niyo po ba magtatagumpay itong disqualification case? I think so. Hindi, si Garcia eh, no? Ang importante lang dito, at least may nag-file, di ba? Nagsampa. Okay? Kasi nga po, ang hirap din kasi sa mga tulpong ito. Pilipino sila, pero kung makapag-English, parang nasa ibang planeta. Di ba? Minsan, hindi mo na maintindihan sa sobrang pag-aarte, pag-accent ng mga hinayutak na ito eh. Ayan. Bukod po sa mga documents, no? Na pwede nilang gawing ebidensya, yun ding pagsasalita nila eh, no? Kung Pilipino ka talaga, magsalita ka ng Pilipino. Hindi yung halos hindi na po maintindihan yung mga ini-English ninyo. Diba? Well, anyway, lahat naman tayo may opinion at dyan po ang opinion ko. Kasi hindi natin alam. No, baka isang araw maging senator sa mga ito. 3 tulpo. Huwag naman sana. Baka maging na tayo dyan sa Senado, maging puro na Amerikano. Di ba? Nakakabwisit talagang pakinggan yung mga pag-English nila. Magtagalog lang sila, maintindihan pa sa mga ordinaryong Pilipino. No? Alam niyo kung sino kinakausap nila pag nagsasalita sila? Parang hindi mga Pinoy, no? I mean, hindi yung nasa lower class. Ang tutulungan niyo pa naman yung mga ordinaryong Pilipino, hindi naman yung mga nasa taas na pa-English din, di ba? Kaya mahirap talaga mag-ano dito sa kanila. Well, anyway, kayo po kung gusto nyo, pero para sa akin po, huwag nyo nang subukan, no? Baka maging 3 pa yan. Magsama-sama, wala na tayong marinig sa kung ano. Ngayon nyo, wala na tayong naririnig sa loto eh. Baka lahat ng issue, pagtakpan na ng mga ito. Wala na yung mga karibin natin. Ito, pakinggan po natin. Ito si nung unang panahon. Ito, mayroon tayong nung unang panahon. Erwin Tulfo, nung unang panahon. Ito. Senador Trillanes naman, Sir, alam niyo hindi lahat na nakikinig sa inyo is tanga. Hindi po lahat ng audience niyo is bobo. Ano po? Marahil meron pong ilang estupido, tanga at bobo na naniniwala pa sa inyo. Sus Mario Sep, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, Senator Trillanes? Sabi nga tingin ko kung ako naglalabas ng fake news, kung sa tingin ninyo, anong tawag ho sa'yo? Dapat ang tawag sa'yo, ikaw yung ama ng fake news. Yan, TRICOM. Dapat imbitahan nyo tong dalawang to para talagang magsagutan at may magawa kayong batas dyan sa fake news na iniimbestigahan ninyo. Puro vloggers, no? Huwag puro vloggers. Mayroon naman na tayong mga resource person. Ito, representative, no? Erwin Tulfo, former Senator Trillanes. Imbitahan nyo to nang magkasagutan dyan sa Kamara, makagawa kayo ng mas matibay, no? Na batas patungkol po sa fake news. The father of all fake news. Bakit kanyo? Sir, rewind tayo nung halalan, alright? Sinabi mo ang Mr. Rodrigo Roa Duterte ay may bilyon-bilyong account sa BPI. Alright? Ano sabi ng BPI? Wala.
mismo ang BPI na nagsabi, walang bilyon na account si Rodrigo Roa Duterte. Alright, ito pa ang sabi mo, isa yan. Sabi mo, pag hindi ko napatunayan yan, mga kababayan, magre-resign ako bilang senador. Sir, bakit nariyan ka pa sa Senado? Hindi mo napatunayan? Hindi ba sabi ng BPI? Sabi ng BPI, walang bilyon na account ang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Sabi mo magre-resign ka? O hindi mo napatunayan dahil inamin na mismo ng BPI. Bakit nariyan ka pa? Senator Antonio Trillanes? Anong ibig sabihin niya, sir? Nagpa-press release ka, nagpa-press con ka primero, may BPI account si Duterte na bilyones, hindi mo napatunayan dahil sabi ng BPI wala. Nagsabi ka rin sa harap ng media, magre-resign ako kapag hindi ko napatunayan na may bilyon si Duterte. Bakit nariyan ka pa? So fake din ho yun, sir. Ha? Naisahan mo kami, nalinlang mo kami. Ikatlo, sir, ha? Anong ginawa mo? Nagdala ka ng mga testigo sa Senado, si Matubato, si Las Cañas. Ito, magpapatunay itong dalawa na ito na mamamatay tao ang Pangulo ng Republika natin. Yayariin ko na siya ngayon, ididiin ko na siya, murder, etc., etc. Ano po nangyari sa testigo niyo, sir? Yung isa nagtatago na ngayon, yung isa may kaso. Alam niyo nangyari, bayan, alam niyo naman ho siguro, nanood naman kayo. Hindi naman po ibinasura. The Senate concluded na hindi mapagkatitiwala ang mga source, itong sina Matubato at Las Cañas. Yan po yung findings ng komite sa Senado. Komite ni Senator Gordon, komite ni Ting Lacson, pareho nagsabi, hindi dapat pagkatiwalaan ang Matubato at Las Cañas sa testigo. So ano na naman yan, sir? Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke. Ayan mga kababayan, ano ba ang gusto kong i-point out dito kung bakit bakit natin binibigyan ng reaksyon ng video ito, ha? Ito po ang gusto kong i-point out, no? Matalino naman to siya, no? Si Erwin Tulfo. Matalino. I mean, alam niya. Sa buong buhay niya, alam niya na matino ang mga Duterte. Diba? Pero bakit ngayon, nag-iba siya ng tono? Diba? Ibig sabihin, may nangyari. No? May nangyari po mga kababayan, at yun po ang dapat nating malaman kung ano ang nangyari dito kay Erwin Tulfo. Well, anyway, it's not a pretty good question. We can answer naman the question, no? So, makikita po natin sa kanilang actions po ni Erwin Tulfo. Diba? Hambog din Diba? Pasama-sama kay Tamba. So meaning, tell me who your friends are, I will tell you who you are. Diba? Ibig sabihin, hindi talaga pwede. Hindi sila para sa Pilipino, no? May something kung bakit sila tumatakbo, no? They are not running. Sabi nga ni Manny Pacquiao, no? Sabi ni former Senator Manny Pacquiao, itong mga politiko hindi tumatakbo para sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino, bagkus ay kapakanan ng kanilang mga pamilya. And this is it, no? We can tell that Erwin Tulfo is running for his family, no? To make sure na makakasahod talaga. I mean, no? Talaga, grabe talaga ang nagagawa ng Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa pagkakaw ng tao.